Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Marami pong salamat sa patuloy niyong pag-subscribe. Sinusuportahan niyo po ako ngayon. Sana po patuloy po kayo. And aus puso akong magpapasalamat sa lahat po sa inyo. Assalamualaikum po sa mga kapatid nating Muslim. Magandang araw sa inyo, sa lahat ng mga OFW sa ibang bansa. Okay, sa inyo po na sa tahanan ngayon, naway nasa magandang kalagayan po ang lahat. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi po tungkol sa politika. Ito po ay maiba na naman tayo. Ito po ay tungkol sa showbiz. Okay, kasi kahapon po, May 1, naghatol po ang isang korte ng kaso laban po nitong sila Cedric Lee at saka si Denise kontra kay Bong Navarro. Pero ito po ang sabi natin na hindi po natutulog ang Diyos, tila yatang nabaliktad ang desisyon at ito ay humatol pabor kay Bong Navarro at hinatulan po ang dalawang si Cedric Lee at saka si Denise ng habang buhay na pagkabilanggo. Panoorin po natin dahil ang kasong ito ay matagal na po at ito ay pinag-uusapan sa showbiz o sa mundo ng showbiz. Okay? Panoorin po natin. Hinatulan na ng habang buhay na pagkakakulong ng Taguig Regional Trial Court ang mga nasa likod ng umano'y pambubugbog noon sa aktor at TV host na si Bong Navarro. Kabilang sa hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ang modelo na si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Zimmer Raz. Dahil sa hatol, agad kinansela ng korte ang bail bond o piyansa ng mga akusado. Pinapaaresto na sila ng korte at pinagbabayad din ng danyos kay Bong. Taong 2014, nag-ugat ang kaso matapos ireklamo ni Navarro ang nagkulong umano sa kanya sa isang kondo at pinagbantaan pa siyang papatayin. Sa kanyang programa kanina sa kabilang network, nagpasalamat si Navarro sa lahat ng mga sumuporta at patuloy umanong naniniwala sa kanya sa kabila ng kinakaharap na kaso. Ang mangyayari ngayon is eventually all the accused will be committed as soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found, and in the case of Denise Cornejo and Sicilian Raz, as soon as the proper papers are processed. Pinaka-importante, justice is served. At sa puntong ito, makakausap natin si Rod Cornejo, ang lolo ni Denise Cornejo. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Rod. Magandang hapon sa mga nakikinig sa TV5. Sir Rod, ano po ang naging reaksyon? Paano po yung naging reaksyon ni Denise nung kanya pong naririnig yung hatol po? Well, a combination of sadness and shock. Sadness and shock. Shock because I didn't expect such verdicts. Sadness because, family, a member of your family, is going to go to prison for the rest of her life. Napakalungkot, Cheryl, napakalungkot. Noon po, ano po ang naging reaksyon o nasabi po sa inyo ni Denise nung narinig po niya yung hatol po sa kanya? Well, I was beside her all the time, and I was amazed at her composure. No, she did not weep. She did not do any scandalous act. Wala. She was very quiet. She maintained her composure, and she was telling me that she is maintaining her faith. No? She believes that God will that justice will really prevail. So, in short, Cheryl, I look at Denise as a very strong woman for her age. At I understand, Sir Rod, kasama rin po ang kanyang nanay. Kanina po, ano po ang naging reaksyon ng kanyang ina? Well, I suppose any mother would cry, when she heard the verdict, condemning her child. She cried, but of course, ang aking concern sa kanya kasi, she has a heart problem, so we're trying to make her relax, and process the whole thing. But Cheryl, all I can say is this, I was really surprised kung ba't naging ganun ng verdict. But of course,
the judge might have good reason. But what ang kinakapitan, ang hinahawakan namin ngayon, ang aming pananampalataya. We're keeping our faith in God. Kasi marami din po mga kaibigan na mga Kristiyano na nagdadasal para sa Kanya, no? So I believe that God has a plan. I know that He has a plan. And it will come out right. Yun na po, Cheryl. Yun na po. So, dyan lang po tayo. Okay, so ito na ngayon ang hatol ng korte sa dalawa, si Cedric Lee at saka si Jines, na talagang makukulong sila ng habang buhay. Alam naman natin na marami nagmamahal kay Bong, marami po ang nagdadasal na sana mabigyan siya po ng tamang hustisya. So ito na po, Bong, congratulations. Okay? So ito na ang hatol ng kapalaran sa kanilang dalawa. See you next time!